Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, naniniwala talaga ako na daig ng may pera ang gwapo. Pero minsan, nakakalamang talaga sa buhay ang mga may tsura. Magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at hello na rin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Dear MOR. Pakitago nyo na lamang ako sa pangalang Rusty. Naisipan kong magpadala ng kwento sa inyo ngayon kasi nais ko sanang malaman kung tama ba ang lahat ng mga naging desisyon ko. Ngayon pa lang sasabihin ko na hindi ako perpektong tao at nagkakamali rin naman ako. Gusto ko lang malaman kung tama ba ako sa sitwasyon na ito. Popoy at Bea, hayaan yung simulan ko ang kwento sa pagpapakilala sa babaeng sabihin na nating bumago ng takbo ng buhay ko. Nagkakilala kami ni Gretchen noong sumama ako sa isang trip sa Daranac Falls sa May Rizal. Pinsan ng isang tropa ko itong si Gretchen at kasama namin siya sa aming trip sa probinsya ng Rizal. Popoy at Bea, unang kita ko pa lamang kay Gretchen, talagang nabighani na ako sa taglay niyang ganda. Noong araw na yun, talagang pinakita ko kay Gretchen na interesado ako sa kanya. Hindi naman ako nabigo. Pagkatapos nga ng trip namin na yun, ay kinuha ko ang number nitong si Gretchen. Pagkatapos nagpatuloy ang pag-uusap namin hanggang sa naging super close na nga rin kami. Popoy at Bea, simpleng tao lang naman ako. Ayaw ko sa komplikado. Gusto ko si Gretchen. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sinabi ko na agad yun sa kanya. At masasabi ko naman na naging okay ang resulta sa pag-amin ko kasi naging baby ko agad itong si Gretchen. Popoy at Bea, noong naging kami nga ni Gretchen ay daig ko pa ang hari ng daigdig. Basta may pagkakataon talagang pinapaalam ko sa mundo kung gaano ko kamahal itong si Gretchen. Kapag may lakad ako ay hindi pa pwedeng hindi ko kasama ang baby girl ko. Popoy at Bea, ipinadama ko kay Gretchen na siya lang ang reyna ng buhay ko. Basta may kailangan siya at kaya kong ibigay, wala nang isip-isip pa. Talagang ibibigay ko. Ganito ko maipakita ang pagmamahal ko kay Gretchen. Kasi kahit na walang-wala naman ako, mukhang tambay nga kung titignan nyo, ako ang pinili niya. Ako ang nagwagi sa puso ni Gretchen. MOR, ang mga kwento ng puso mo. Baby girl, may baby girl na pala eh. Oo, edi happy. Happy na tayo, no? Nakaka-relate na dito si Renny Boy ngayon. Di ba nga? Ayan, pero nakukita nyo naman itong si Rusty. Natuwa naman ako sa komento ni Renny Boy. Meron pa siyang meron pa siyang pinagsama yung pangalan ni Rusty at ni Gretchen. Sabi niya, Rusty plus Gretchen equals regret. Yeah. Ulat ako, Renny Boy, masyado ka na natututo sa mga aral ni Popoy. Ayan, pero nakakatuwa naman ding isipin, no? Kung papaanong ang simpleng tao. Di ba sabi nga ni Rusty, simple lang naman ako, mukhang tambay pa nga kung titignan ninyo. Ayan, pero ako yung pinili ni Gretchen. At gano'n naman din talaga yung pakiramdam natin na para bang tayo na rin yung napakagwapo, napaka-attractive na tao kapag ka nakuha natin yung pinaka tina-target natin. Di ba? Pinaka aasam-asam natin na babae o lalaki
Yan, ganyan din naman ng mga kababaihan, di ba? Kapag kain parang akala mo noon ay parang suntok sa buwan, di ba? Na para bang sa pangarap lang, pero hindi. Tinanggap ka naman niya. Naging baby pa nga, baby. Di ba? Halika na, baby. Gutom ka na, baby. Yan yung mga ganyan. No, di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa na isipin na ganito yung dinatnan ni na Rusty at ni Gretchen, at sana nga ay hindi sana ay hindi mag-iba ang kanilang pagtitinginan, 'di ba? Ayan, sige. Malaman natin ano ba sabi ni Paul Santos, sana all my baby girl. Ganon din yung sabi ni Judith Tequilio, mapapasana all na lang talaga sa baby girl. Diba? Sana may great baby girl din. Ayan, si Julius Escanilla sabi niya, sana all gwapo. Samantalang ako, pangit na nga, wala pang pera. Uy, Julius, wag kang ganyan. Oo. Wag kang ganyan sa sa sarili mo. 'Di ba? Kasi marami ng mga tao ang pwede magsabi sa iyo niyan. Don't be one of them. Okay? Gwapo ka, maayos ka, mayaman ka, ganun yung sabihin mo sa sarili mo. Huwag mo sasabihin, kung pangit ko naman eh. Wag. Oo, kasi wala na. Maniniwala na sa yung tao, at ang matindi ron, baka maniwala pa yung sarili mo na pangit ka nga. Di ba? Yun yung Yun yung matindi ron eh. Ayan, si Annabel de la Peña sabi niya, maraming pera yan si Gretchen. Uy, ano mong talaga ina-associate nyo naman. O mga hindi lang nila totoong pangalan yan. Ayan, si sabi ni Annabel de la Peña, money is power. Kapag ka marami kang pera, gwapo ka talaga sa paningin ng mga taong mukhang pera. Actually, di ba? If you come to think of it, money is also a test of character. Di ba? Marami kang makikilala ng dahil dyan sa pera. Sa pera, meron ka man ito o wala kang pera. Malalaman mo kung sino ba yung totoo sa'yo. 'Di ba? Kung mga kaibigan lang, sige, okay lang. Pero minsan yung karelasyon din natin. 'Di ba? Nung meron kang pera, talaga namang ayaw umalis sa tabi mo nung karelasyon mo. Meron eh. Meron. No, pero marami rin naman tayong mga nalaman. Yung iba nga nandito pa sa story natin sa Dear MOR, nung medyo bumagsak ang kabuhayan, tumagilid yung bangka, sabi nga, o tumaob pa nga yung bangka, talagang wala na rin. O iniwan na rin sila. Di ba? Yan yung mga masasakit na test yung character ng partner mo na they're just in it for the money. Di ba? And you. Di ba? Hindi ikaw yung first priority. Sa kanila yung pera. Kung ano yung makukuha sa'yo. Hindi yung ikaw. Ano rin yung maibibigay nila sa'yo kung sakali na medyo mag-alangan nga yung financial state mo. Okay? Ayan si sino to? Uy, wag naman kayong ganyan. To Annabel naman. Look at yung isang vlogger. O, di ba? Ang pogi na niya ngayon. Sa paningin ng iba kasi malaki na kinikita niya sa pagba-vlog. Kahit alam naman natin. Well, ganun yun eh. Huwag naman nating i-associate doon kay Talo. Si Maria Angeline Manansala. Pero, malapit lang dito sa amin ang Daranac Falls. Ayan. Sabi naman ni Lu Yi, mayaman ka lang, pogi ako. Sagot ko naman, Okay. Ito. Kakaibiganin ka kapag ka marami kang pera. Ayan, bonus na talaga yung mayaman ka na, gwapo pa. Ay, naku, Gail Enriquez. Alam mo, minsan ang hirap. Joke. Kiniklaim ko lang na mayaman ako. Ay, kiniklaim ko lang pala na gwapo ako. Sorry. Sorry. Si Renny Boy, sabi niya, ako hindi gwapo. Ayan, pero I'm only a simple guy for my special someone. Donna May Terre. Nax! Sweet! Sa ngayon, wala pa naman akong nakikilalang mukhang pera dahil wala rin naman ako noon. Sabi ni Sebi. Sabagay. Okay, wala pa naman
Hindi mo naman masasabi sa tao, ikaw mukha kang pera. Eh wala ka namang pera pa to begin with. 'Di ba? Hindi mo nga naman malalaman. Pwede, seryo. Oh, sabi ni Rog Butal, kaya siguro ako na-ghost. Dahil ano? Dahil walang pera o dahil walang kara? Ganun lang yan eh. Pera o kara? Mukha. Ayan, sige. Pero sa ngayon okay naman si Rusty and si Gretchen, ha? Teka, dito naman tayo sa YouTube. May bebe girl kami. Maraming lalaki. Si Joanna na Elga, yan yung sabi niya. Sino yan? Ayan, sabi niya, meron pa, ginamit ang pera para makapambabae. Kaya naniniwala akong money is power. Hindi kasi gwapo yun eh, mapera lang. Okay. May mga ganun chika ka, Joanna na Elga. Sige na, kwento mo yan sa amin dito sa Dear MOR. Pag-usapan natin yan. Ayan, ano to? Sabi ni Paul Santos, wag sanang kalawangin ang feelings ni Rusty. Pangalan pa lang kasi kinakalawang na, no, Rusty. Yun lang. Okay, sige, tingnan natin. Happy, masaya lang eh. Itong sa first part, si Anthony Dad sabi niya, makikita mong totoong nagmamahal sa'yo. Makikilala mo ang totoong nagmamahal sa'yo kapag ka walang-wala ka. And that's true. That's true. Si Mary Joy Naveja sabi niya, ang sarap namang matawag na baby girl, gwapopoy. Ay, oo naman, baby girl Mary Joy. Di ba? Si Jenny Parker, sabi niya, aanhin mo ang kagwapuhan kung wala ka namang pera. Wag na uy, wag ka naman ganyan sa amin. Wag ka naman ganyan sa amin, Jenny Parker. Masakit din. Tanggap naman namin na gwapo lang kami. Wala pang pera. Naghahanap buhay naman Hindi naman nangihingi Huwag mainit ulo mo, Jenny Parker. Ayan, si Ace Membrere, sabi niya, masarap kasama, masarap kausap, masarap magmahal. Ayan, pero masarap din syempre kapag ka merong pera madudukot. Yun lang yun. Pwede rin. Sabi ni Luis De Leon, when you have money, you have power, but you'll always have respect in return with the trust of people. Tama rin naman yun. Depende, alam nyo, ang pera, dapat lang naman talaga na ginagamit yan. Diba? Tama lang rin naman, pero hindi tama na yan ay abusuhin ang paggamit. Oo, kasi yung iba talaga magiging tingin na lang sa'yo para mapakilos mo sila ay yung pera mo. Diba? You just have to make sure, diba, na ang mga tao sa paligid mo ay kumikilos dahil gusto ko talagang tulungan o dahil meron silang genuine concern sa'yo. Ayan, at syempre kung karelasyon mo, meron o wala ka mang ibigay sa kanya, sweet siya. Di ba? Wag niyong ano tawag mo rito, wag pamimihasain. Ayan, that's the number one rule. Kung meron ka mga kwarta, nako, baka dumating kasi yung panahon na pinamihasa mo, binaby mo ng husto yung tao ng dahil sa pera. Nako, sigurado yan. Kapag ka nawalan ka ng pera, susupladahan ka niyan. Di ba, hindi ka papansinin yan. Medyo isa sa isang tabi ka na niyan kahit sa mga kaibigan mo. Ganun. Di ba? Yun yung masakit. Pero dito, sa relasyon nila Rusty at Gretchen, wala namang ganyan. Wala namang usapang pang ganyan. Dahil sabi nga ni Rusty, simpleng tao lang ako. Mapagkakamala mo nga patambay-tambay lang sa sobrang kasimplihan. Ayan, pero ang napakagandang babae na si Gretchen ay tinanggap pa rin siya. Ang problema, may second part ang storya. Kaya naman at 41 minutes makalipas ang alauna ng hapon, mga kapamilya, alamin na natin ang pagpapatuloy at mga susunod na eksena sa kwentong ito ni Rusty with yours truly, DJ P. DJ Popoy, that's my Gwapopoy.
Popoy at Bea, matagal, as in matagal ang naging pagsasama namin ni Gretchen. Kilala na siya ng parents ko at ng mga kapatid ko. Kilala ko na rin naman ang pamilya niya. Seryoso, naging maayos ang takbo ng buhay ko nang dahil kay Gretchen. Ngayon, sinabi ko, kasi as of the moment, iniwan na nga ako ni Gretchen. Ang sakit, diba? After ko siyang ipagmalaki, busugin ng pagmamahal at i-spoil, ay iiwan lang pala ako. Matatanggap ko naman sana yun eh. Alam niyo yun? Matatanggap ko sana kung hindi niya na ako mahal. Ang kaso, hindi kasi yun ang rason. Popoy at Bea, hiniwalayan ako ni Gretchen kasi may nakilala na siyang iba. Bekotse na lalaking mukhang hilaw. Amoy mayaman. In fairness naman dito kay Gretchen, nakipag-usap muna sa akin bago nakipaghiwalay. Sabi niya, I'm so sorry daw pero tinatapos na daw niya kung anuman ang meron kami. Gulat nga ako, Popoy at Bea. Kasi kung anong bilis niya akong sagutin noon, ganun ding bilis niya akong bitawan ngayon. Hanip talaga. Pain kung pain. Porket may pera yung bago, iniwan ako. Sama, di ba? Dinibdib ko talaga yung pangiiwan sa akin na yon ni Gretchen. Napaaway pa nga ako sa tropa ko na pinsan mismo ni Gretchen. Mabuti na lang talaga ay natauhan din ako, Popoy at Bea. Imbes na magmukmok sa isang sulok, ay nag-move on ako agad. At sabi ko sa sarili ko, sus, babae lang yan. At binuhos ko na lamang ang oras ko sa mga bagay na mas produktibo. Sakto rin kasi niyaya ako ng best friend ko na magtayo kami ng vape shop dito sa lugar namin. Isinama na rin namin yung barbershop para one-stop shop na. To be fair, successful yung business na itinatag namin. Malaki yung ipinapasok na pera ng negosyo namin ng kaibigan ko. Popoy at Bea, after sigurong mga 8 months, ay bigla na namang lumitaw itong si Gretchen sa shop namin. At meron siyang paiyak-iyak effect. Dahil, ayun, iniwanan daw siya ng lalaking hilaw na ipinalit niya sa akin. Todo-todo ang paghingi ng sorry sa akin ni Gretchen. Baka pwede daw na ayusin pa namin kung ano yung meron kami dati. Alam nyo, Popoy at Bea, hindi ako marupok. Saktan mo ako once, hindi ka na makakaulit pa. At ang ginawa ko nga, ay pinaalis ko talaga si Gretchen sa shop namin. Alam niyo kung bakit? Busy ako eh. May negosyo akong pinapatakbo. Malas yun. Popoy at Bea, sabi ko nga kanina, gusto kong hingin naman ang opinion ninyo. Tama naman ako, hindi ba? Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa second chances, pero sinaktan ako eh. Tapos, pababalikin ko? Ano ako? Sira? Ano nga ba sa tingin nyo? Well, hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Kayo na nga ang mag-decide kung tama nga ba ako o mali. Basta ang akin lang naman ay naibahagi ko na ang kwento kong ito. Maraming salamat na rin sa pagpili ng kwento ko. Hindi kasi talaga ako sanay na magsulat ng katulad nito. Maraming salamat sa inyo. Lubos na gumagalang, Rusty. MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Talin, naninigas ako eh. Balik natin yung music kanina. Ng Disa. Oh. Sige, manigas ka. Yan.
Yun ang gawin natin background music, Sir Makoy. Oras na natin, it's 9 minutes before 2 p.m. At yan na nga po, no, ang masakit na pagtatapos nitong kwento ni Rusty and Gretchen. Pero ano ba, tapos na nga ba talaga ang kwento nilang dalawa? Kasi the mere fact na nagtatanong itong si Rusty na tama lang ba yung ginawa ko, na medyo, hindi nga medyo itinaboy niya. Di ba, itinaboy niya itong si Gretchen na may paiyak-iyak pa, ayan, sa harapan niya, doon sa negosyo niya. Malas yun No, sabi nung iba, malas daw, may paiyak-iyak ka pa dito sandali. Nega vibes yan. Nega vibes yan sa negosyo. Okay? Ayan, pero para sa akin, siguro naman, ikaw talaga, Rusty, pwede, babae pa rin naman yan. Diba? Nagkamali rin siya. Sana niyaya mo na lang sa ibang lugar. Next time na tayo mag-usap. Huwag dito sa negosyo. Pangit nga naman yung may pagbilan nga po ng ng cartridge ng may gumaganon doon. Imbis na baka 3 bibilin. Sige, isa lang. May umiiyak May eksena Malas nga. 'Di ba? Imbis na 3 mabebenta mo, isa na lang. O baka hindi pa dali. May kaaway yata si Sir. May umiiyak yata dahil dun sa vape shop, ganyan. Diba? Pero maganda yung kanta ng, ng D-South. Ayan. Marigas ka. Galing. Ayan. Eto, sabi basa muna tayo ng mga komento. Sabi ni ni Gail Enriquez, materialistic si Gretchen. Buti nga. Yun ang sinabi niyo. Yan. Sabi naman ni Annabel de la Peña, agree ako sa ginawa mo, Rusty. As in, wag mo na uling i-entertain si Gretchen. Nakita mo na ang tunay niyang kulay. Gagamitin ka lang yan. Kung sino may pera, dun siya. Ang daming ganyan dito sa mundo. Kala ko naman dyan lang sa nyo, ha? Sa mga kapitbahay nyo. Daming ganyan dito sa mundo. Ingat tayo sa mga taong, totoo yan, ang mga tawag natin dyan ay mga parabang mga parasite. Diba? Nung meron silang nahihita sa'yo, meron silang nasisip-sip na sustansya, nandyan sila. Pero kapag ka nakakita na ulit ng mas malakas, mas masaganang host, doon naman sila. Alam niyo ako, marami rin ako nakilalang ganyan. Sa totoo lang. Hindi naman ng dahil sa pera. Diba? Sabihin na natin, lalo na nung nasa radyo pa tayo, diba? Umaalingaw-ngaw ang boses ni Popoy at ni Hasmin at nung iba ko pa mga naging partner sa Dear MOR. Numero 1 ka pa nga sa mga iimbitahin Next year pa yung birthday. Katatapos ng birthday niya kahapon. May imbitasyon na ulit ako para sa birthday niya next year. Tapos hindi pa lumalabas yung, hindi pa nabubuo yung bata sa sinapupunan nung napangasawa niya. Kinukuha na ako ninong. Ganon. Ganon katindi yung iba. Hindi lang sa pera, pagka medyo matunog pangalan mo ay, naku, meron kang special seat sa harap ka Ako nahihiya, yung ngayon sa harap. Dito lang ako sa gedli-gedli lang tayo, gilid-gilid lang tayo. Ayan, pero ngayon na medyo, sabihin na natin, medyo nag-subside ng konti. Ayan, parang di na rin ako kilala Ayan, nakakatuwa para doon sa iba. Kaya ako na-appreciate ko talaga yung nandun nung meron ka, nung umaalingaw-ngaw ka hanggang sa medyo tumahimik ka, nandyan pa rin. Kaya ako talaga love ko kayo. Na-appreciate ko po kayo. Di ba? At ang mga bagong kaibigan natin sa kung ano man itong kung gaano man kaliit o whatever. Di ba? You may call it. Itong pinagsasamahan natin dito. Gaano kahirap. Ayan, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po. Ganyan Ito, sabi ni Sere Gonzalez sa kwento ni Rusty, dito tayo makakahugot ng salitang pag iniwan ka, huwag kang magmukmok, magpayaman at magpasarap. Magpasarap ang dapat gawin. Ano magpasarap? Okay, magpayami. Magpayami. Pero alam niyo, totoo yan. Tama yan, seryo. Ang galing. No, pwede ka naman magpayaman kesa naman yung nagiging miserable ka. Di ba nagiging miserable ka, nalungkot, na-depressed, nagmukhang panda bear.
Hindi bagay sa tao yung nagmumukhang panda, nangingitim na yun, hindi makatulog. Siguro, sige, umiyak ka ng ilang araw, ng ilang linggo, malungkot ka, of course, nag-invest ka ng emosyon ng pagmamahal sa isang tao, pero kapag ka iniwan ka, sisirain mo na yung buhay mo dahil sa kanya. Aba, you think about your you think about your siblings, yung mga kapatid mo, you think about your parents. 'Di ba, na sila yung kasama mo sa bahay. Masarap maging masaya. Okay? Ang sarap maging masaya, mga kapamilya, na na-appreciate mo kung sino yung mga taong nandyan sa paligid mo pa rin. 'Di ba? At eto pa. Oo, sabi ni Gail Enriquez, ang angas mo sa part na hindi ka marupok, Rusty. O, 'di ba? Merong mga nakaka-appreciate sa'yo, Rusty. Malay mo naman. Baka para sa si Gail. Ayan, nasan pa ba? Dito muna tayo. Lipat muna tayo sa mga nandito sa YouTube. Marami rin mga magagandang kwento rito eh. Magagandang kwento. Magagandang komento. Ayan, sabi ni Aiza Pasaol, ang daming ganyan sa mundo. Kapag ka may pera ka, mabango ka. Even pamilya mo. Oo, lalapit sila pagka may pera ka. Pero pagka wala ka na, wala. Doon ka na. Para ka lang mabahong, bahong alam mo na. Totoo yan. Ayan, si JP Lana, sabi niya, makikita mo ang halaga mo sa iba pagka wala na ang natira sa'yo. Oo, di ba? At ito matindi, sinabi ni Ann Trinidad. Ito ang panapos talaga. Basta si Popoy, alam ko pogi. Yeah. Ayan, tsaka si Mary Jane din, sabi niya, mas masarap pa rin pakinggan yung gwapo na may pera pa. Si Jenny Parker naman, sabi niya, Poy, sa mahal na mga bilihin ngayon, pera is life. Wala ka dyan. Si Joanna Betriolo, when you get older, you will appreciate money more. Just saying. Pwede rin naman. Maganda yung meron tayong ipon. Pero syempre, may nauubos yan eh. Ganda rin naman, kumukupas yan. Diba? Kaya parehas mo na lang pangalagaan. Diba? Hanggat maaari, parehas mong pangalagaan. Ayan. Si RC Hasito, sabi niya, for the longest time, ngayon lang ulit ako nakapakinig ng live stream. I'm a fan for a very long time na. Thank you, RC Hasito. Welcome back, RC. Sabi niya, Zay Mendoza, mayaman ka nga kung masama naman ang ugali ng isang tao, mas nakakagwapo pa din ang magandang ugali kahit hindi ka mayaman. Tama po ba, Gwapopoy? Mas maganda talagang tignan yung taong mabuti, walang sinasagasan, walang tinatapakan, kahit hindi mayaman. Diba? Tsaka yung nakakasama mo sa mga simpleng mga pagkikita-kita lang. Yun pa rin yung mas okay. Diba? At eto ang matindi. Sabi ni Paul Santos, may pera ka na. Kaya ba bumalik? Yun ang masakit. Diba? Yun eh. Yun yung parang napakapangit dito sa nangyari kay Gretchen. Kaya ako, tama yung ginawa mo, Rusty. Maybe the manner is I disagree doon sa manner ng ginawa mo. Of course, kailangan kahit na tayo may upper hand, 'di ba? Tayo yung nakakalamang doon sa usapan o sabihin na natin marami tayong pwedeng isumbat, 'di ba? Dapat naman tayo ay mas maging malawak ang pangunawa at hindi dapat mawawala yung respeto. 'Di ba? Hindi mawawala yung respeto kasi you will be remembered. Okay? You will be remembered na nireject mo siya pero hindi mo siya ipinahiya. 'Di ba? What happened was, Rusty, yung manner nung pagtataboy mo dito kay Gretchen para namang, yes, nasaktan ka. Alam natin yan. Nasaktan ka, you have all the right para sumbatan siya, 'di ba? Pero dapat ikaw yung mas nakaunawa doon sa kanyang kahinaan, 'di ba? Kaya anong pinagkaiba mo ngayon doon sa ginawang pagtataboy sa kanya na parang hindi mo naman siya minahal dati. 'Di ba? That's just what I'm trying to say. 'Di ba na baka pwede naman bumawi ka, not necessarily makikipagbalikan ka, Rusty. Siguro ayusin lang yung pag-uusap na para bang wag mo namang sirain. 'Di ba? Wag naman din nating sirain yung nagpakilala na siya eh. That's fine.
ayaw mo na siya, that's fine, pero wag naman din natin siyang ituring bilang basahan. Lalo pa nga natin siyang kaawaan kasi siya yung nagkulang. 'Di ba? Let's ano tawag mo rito sa wikang Ingles, you take the high road. 'Di ba? Ikaw na lang yung medyo mahirapan, you exert the extra effort, 'di ba, to reach out para doon sa hindi sa hindi nakakaunawa at doon sa nagkamali. 'Di ba? With that, kahit ano pa man, kahit magkita kayo in the future, may pamilya na siya, meron ka na ring pamilya of your own, 'di ba? Hindi naman yung para magmumukhang kawawa naman yung tao na parang pahiyang-pahiya pa rin siya sa iyo. Kumbaga, nangyari 'yon, nagkamali ako, pero nagpakatao ka, 'di ba? At nagpaka-humble ka pa rin, nagpakababa ka na sabihin na I'm sorry, I cannot take you back. Hindi ko na maibabalik kung ano yung nawala sa atin, lalo na yung pagmamahal ko sa iyo. 'Di ba? Dapat huwag mawala yung respeto, lalo na kung alam mo na ikaw ang nasa katwiran. Mas maganda yung ganun. Mas maganda yung ganun para sa akin. Hindi naman sa gusto kong maging dramatic pa. It's just that para mas maluwag sa damdamin eh. 'Di ba? Mas maluwag sa damdamin na kausapin mo yung tao ng harap-harapan ng kalmado na sige, I'm sorry, hindi na kita pwedeng mabalikan. O sige, para sa future, pagka nakita tayo, meron pa rin tayong respeto para sa isa't isa. Ikaw rin, alam mo, nagkamali ka, maayos ka rin na humarap sa mundo, sa kinabukasan. 'Di ba? Na walang, alam mo, nadama mo na hindi na ako galit sa'yo. Sumama loob ko, yes, pero wala na akong binibitbit na galit sa'yo. 'Di ba? At hindi kita ipinahiya sa harap ng ibang tao at lalo na nga hindi kita ipinahiya sa sarili mo. 'Di ba? Mas maganda yung ganun kaysa yung hindi kita sorry, umalis ka na. Umalis ka na. 'Di ba? Para napakasakit nun. It's going to be a traumatic experience para doon sa isang tao. Kawawa naman. 'Di ba? Kawawa rin naman. Okay? Ayan, kaya sana tama lang yung ginawa mo. Hindi mo kailangang balikan, Rusty. Ulitin ko lang, siguro mas magandang pag-uusap na lang. 'Di ba? Mas kalmado at yung kayong dalawa lang, mas ayusin yung hiwalayan. Okay? Kung ayaw mo na siyang balikan. After all, minahal mo siya ng totoo dati. Okay? 'Di ba? Dapat may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Mga kapamilya, oras na natin 3 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa kwentong ito ni Rusty. At syempre, bukas meron na naman tayong magandang kwentong pagsasama-samahan kasama ang ating mga magagaling na mga dramatista. Ano ba ang patikim na natin? Eto, pakinggan nyo. Ngayong Huwebes sa Dear MOR. Kilala kita. Malamang sa malamang kaibigan mo rin yan. So sino doon? Sino sa kanila? Yung Martin? Yung Joshua? O baka naman si Alan? Si Alan yung bakla-bakla mong kaibigan kunwari. Dear MOR. Gigil. Ang daming guys. Ano nangyari? Ano kaya meron sa kwento bukas? Ulitin nga natin, sino-sino nga yun? Anong mga names nun? Para mga friend ko yung iba ron Wait, ano ulit? Ngayong Huwebes sa Dear MOR. Kilala kita. Malamang sa malamang kaibigan mo rin yan. So sino doon? Sino sa kanila? Yung Martin? Yung Joshua? O baka naman si Alan? Si Alan yung bakla-bakla mong kaibigan kunwari. Dear MOR. Gigil. Martin? Joshua? Alan, dami nun Ang dami. Wow mukhang manggigigil din kayo bukas sa kwento natin. 'Di ba? Kaya halika na. Oo, at wag nang bibitaw. Tuwing 12:00 ng tanghali dito sa Dear MOR, kasama nga po kami. Siyempre, sa ngalan ni Bea, nagpapasalamat po ang inyong lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy na nagpapaalala. Stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, stay gigil, in love, and stay happy.